Feeling high-tech na tayo ngayon, di ba? Proud na proud ang sangkatauhan dahil ang sibilisasyon daw natin ay balot na ng mga digital na himala. May artificial intelligence na kayang gumawa ng essay para sa tamad na estudyante, may mga microchip na mas maliit pa sa kuto, may mga satellite na nakatingin sa bawat galaw mo, at may mga cloud data na akala mo ay abot langit na ang talino ng tao. Feeling natin nalampasan na natin ang mga limitasyon ng lupang tinatapakan natin. Pero aminin natin, sa likod ng lahat ng kumikinang na teknolohiyang yan, may isang napakaklasiko at medyo nakakahiyang katotohanan. Ang pinakamalaking kinatatakutan ng mga gobyerno sa mundo ay hindi cyber attack o alien invasion, kundi ang mga malapot na itim na likido at mga hanging madaling magliyab. Tingnan nyo na lang ang nangyayari sa Strait of Hormuz ngayon. Isang chismis lang tungkol sa harangan, isang ligaw na missile o isang pirasong papel na nagsasabing bawal ang trade, ayan na, nanginginig na agad ang buong financial at energy system ng mundo. Ang presyo ng kuryente at gasolina, parang mga araw na kulay pula na biglang tumalon sa graph, kaya ang mga bansa mula sa matatandang gobyerno ng Europa hanggang sa mga uhaw sa enerhiyang bansa sa Asia, lalo na yung mga bansang pulo-pulo na nakadepende sa dagat ay nagkukumahog na punit-punitin ang kanilang mga lumang plano at sumulat ng bagong script para lang hindi mamatay sa gutom at dilim. Sabi nga ng Reuters, itong mga gulo sa Gulf region ang itinuturing na macro energy shock ng dekada 2020. Hindi lang ito basta-basta pagbabago ng numero sa stock market. Ito ay parang kampana ng kamatayan para sa mga bansang masyadong kampante. Dahil sa takot na maputulan ng supply, ang mga makapangyarihang bansa ay parang mga baliw na nagmamadaling punuin ang kanilang mga imbakan, desperadong naghahanap ng ibang mapagkukunan ng langis sa mga lugar na hindi masyadong magulo. Bigla nilang pinunasan ng alikabok sa mga blueprint ng mga nuclear reactor na matagal na nilang kinalimutan at nagtapon ng trilyon-trilyong dolyar sa renewable energy. At huwag kayong maniwala na ginagawa nila to dahil lang mahal nila ang kalikasan, ginagawa nila to dahil gusto nilang makawala sa pagkakasakal ng geopolitics. Napaka-ironic, di ba? Kahit pa quantum computing o AI ang pinag-uusapan natin, ang nagpapanatili sa mga elite na puyat sa gabi ay ang mga bariles pa rin ng krudo, ang mga barkong may dalang LNG, at ang kaligtasan ng mga makikitid na daanan sa dagat na siyang nagdidikta kung mabubuhay o mamamatay ang ekonomiya ng mundo. Ang ganitong klaseng aberya ay walang pinipili, mayaman man o mahirap, pero aminin natin, mas malupit ito sa mga lugar na bukas ang ekonomiya pero walang sariling resources. Halimbawa na lang ang Timog Silangang Asya. Dito, ang daming gustong maging middle class at ang bilis ng industrialization, kaya kailangan ng dambuhalang enerhiya araw-araw. Kapag nabarahan ang ruta mula sa Middle East, ang gasto sa transportasyon ay parang rocket na lumilipad pa itaas at ang inflation ay parang bagyong humahagupit sa mga supermarket, gasolinahan at pabrika. Ang mga gobyerno rito napipilitang ubusin ang kanilang dollar reserves para lang isubsidize ang presyo o kaya naman ay tanggapin ang panganib na mag-alsa ang mga tao kapag ipinasa ang pasakit sa mamamayan. Ang obsesyong ito ay hindi bago. Parang DNA na ito na nakatanim sa bawat modernong estado. Para maintindihan natin kung bakit ganito na lang ka-extreme at ka-paranoid ang reaksyon ng mga bansa sa energy risk, kailangan nating silipin ang likod ng financial market at harapin ang malupit na katotohanan kung tungkol sa kapangyarihan at survival. Mula sa mga nakakasakal na realidad ng mundo ngayon, kailangan nating itanong ang isang napaka-importanting tanong na bumuo sa kasaysayan ng ika-20 at ika-21 siglo. Bakit ba ang mga dambuhalang bansa na may nuclear weapons, high-tech na gamit at walang katapusang pera ay parang may sakit sa pag-iisip pagdating sa tinatawag na energy security? Ang sagot ay hindi dahil hindi nila alam kung saan bibili ng langis o gas. Ang sagot ay nasa isang malamig at malupit na katotohanan ng geopolitics. Isang leksong isinulat gamit ang dugo at ang pagbagsak ng mga imperyo, kahit gaano ka pa kayaman o kalakas. Kapag ikaw ang unang nasakal sa supply ng gasolina, ikaw ang unang hihina. Ang enerhiya ang Achilles heel ng bawat gobyerno at bawat ekonomiyang gustong lumago. Isipin mo na lang na ang ekonomiya ng isang bansa ay parang isang higanting katawan at ang enerhiya ang dugong nagdadala ng oxygen sa bawat cell. Kapag ang dugong yan ay naharangan, magsisimula agad ang pagkabulok. Una, ang mga pabrika ang puso ng GDP ay kailangang huminto o tuluyang magsara. Sunod, ang logistics at supply chain ay mapaparalisa, damay na ang lokal na kalakalan at export. Pero hindi lang yan ang nakakatakot.
Ang militar na siyang kalasag ng bansa ay magiging parang mga tumpok lang ng kalawangin na bakal kung wala silang gasolina para patakbuhin ang mga tangke, fighter jet at submarine. Ang bansang walang enerhiya ay bansang walang kakayahang ipagtanggol ang sarili at tumunlad. Sa laro ng trono sa international system, ang paghina ng ekonomiya at militar ay may iisang ending lang. Kailangan mong lumuhod sa harap ng negotiation table, isuko ang iyong mga interes at mawalan ng karapatang magpasya para sa sarili mong bansa. Dahil sa mga malupit na epektong ito, ang energy security ay hindi kailanman naging isang abstract na konsepto o gawa-gawang kwento lang ng mga politiko. Ito ay isang totoong takot na nakuha mula sa mga sugat ng kasaysayan na hindi pa rin naghihilom. Ang takot na ito ang nagpapatakbo sa bawat desisyon mula sa pagpirma ng trade agreement, pagtatayo ng base militar sa ibang bansa, hanggang sa pagdedeklara ng giyera. Sa pagpapatuloy ng kwentong ito, titingnan natin ang mga madugong pahina ng kasaysayan at ang mga financial crisis na yumanig sa mundo para patunayan na ang obsesyong sa pagpigil sa pagkaputol ng supply ay hindi isang exaggeration. Ito ang pinakamalupit na batas ng survival kung saan ang isang bariles ng langis ay may kapangyarihang baliin ang paninindigan ng kahit na pinakamalakas na imperyo. Para maintindihan ang ugat ng takot na ito, kailangan nating ibalik ang oras sa dekada 1930 bago magsimula ang World War II. Panahong ito kung kailan ang imperyo ng Hapon ay namamayagpag bilang isang industrial at military power sa Asia. Ang kanilang war machine ay todo hataw, kinakain ang lahat ng resources para sa kanilang ambisyong manakop. Pero sa likod ng kanilang mga dambuhalang aircraft carrier at malakas na air force, may itinatagong kahinaan ng Japan, isa silang bansang isla na halos walang sariling langis. Higit sa 80% ng langis na bumubuhay sa kanila ay galing sa import at ang masaklap pa, ang pangunahing supplier nila ay ang Estados Unidos, ang kanilang pinakamalaking karibal sa Pasipiko. Itong pagdepende na ito ang nagsilbing invisible na lubid na nakapulupot sa leeg ng Japan. At ang lubid na yan tuluyan ng hinigpitan. Ayon sa mga record ng Britannica, nang magdesisyon ang Japan na pasukin ang French Indochina para magpalawak ng impluensya, naglabas ang Washington ng isang parusang pamatay. Agad na ifinreeze ng Amerika ang lahat ng assets ng Japan at nagpatupad ng total oil embargo. Ang economic move na ito ay tumama sa pinakasensitibong bahagi ng Tokyo. Ang mga strategies ng Japan ay napanganga sa isang report. Sa ilalim ng embargo na ito, ang kanilang oil reserves ay tatagal na lang ng kulang sa 2 taon para sa militar at sibilyan. Nagsimula na ang countdown sa kanilang pagbagsak. Kapag walang langis, ang mga barkong pandigma ay tutunganga lang sa pantalan, ang mga eroplano ay magiging basura na lang sa runway, at ang buong industriya ay hihinto. Dahil nasukol sa pader, ang Tokyo ay napilitang gumawa ng isang napakalupit na desisyon. Alinman sa umatras sila sa kanilang ambisyon, umalis sa China at Indochina para lang mabuksan ulit ang gripo ng langis. O kaya naman ay makipagsapalaran sa isang do-or-die na giyera para agawin ang mga oil fields sa Dutch East Indies na Indonesia na ngayon. Alam na natin kung ano ang pinili nila. Ang takot na mabulunan dahil sa kawalan ng enerhiya ang nagtulak sa isang imperyo sa pinaka-desperadong sugal, ang pag-atake sa Pearl Harbor para linisin ang daan patungo sa resources ng Timog Silangang Asya. Ang leksyong ito mula sa Japan bago ang World War II ay isang madugong patunay, ang enerhiya ay hindi lang usapin ng supply at demand. Kapag ang isang bansa ay naitulak sa dulo, ang kakulangan sa enerhiya ay may sapat na lakas para itulak ang buong mundo sa impyerno ng gera. Ang pagbagsak ng imperyo ng Hapon ay hindi lang basta kwento sa textbook, nag-iwan ito ng isang malalim na kaisipan na bumuo sa security doctrine ng modernong mundo. Mula sa mga abo ng World War II, natutunan ng mga lider ang isang gintong aral, ang enerhiya ay hindi at hindi kailanman magiging isang neutral na produkto. Sa panahon ng kapayapaan, ang langis, coal o gas ay pwedeng ibenta nang malaya sa market, idaan sa mga pipeline at isakay sa mga dambuhalang tanker para kumita ang mga kumpanya. Mukha lang itong inosenteng sangkap para sa paglago ng GDP. Pero ang totoong kulay ng enerhiya ay lumalabas lang kapag may krisis sa geopolitics. Kapag may gulo, kapag nag-away ang mga magkakampi, ang enerhiya ay biglang nagbabago ng anyo. Hindi na ito produkto na binabayaran ng pera. Nagiging weapon of mass destruction ito na walang tunog ng pagsabog. Ito ang nagiging pinakamatulis na tool para pilitin ang ibang bansa na sumunod. Alam ng mga bansang mayaman sa resources na hindi nila kailangang magpadala ng sundalo para pasukuin ang kalaban, kailangan lang nilang pihitin ng pakaunti ang gripo ng gas o tumangging mag-export ng krudo.
Ang kapangyarihang kontrolin ng daloy ng enerhiya ay ang kapangyarihang kontrolin ang tibok ng puso ng ekonomiya ng kalaban. Dito na pumapasok ang konsepto ng logic of the state. Ang atake gamit ang enerhiya ay hindi idinisenyo para wasakin ang mga gusali, kundi para baliin ang paninindigan ng kalaban mula sa loob. Sa pamamagitan ng pagpapalobo ng presyo, pagpaparalisa sa transportasyon, pagpapatay ng kuryente at pag-asik ng panik sa lipunan, ang energy weapon ay unti-unting inuubos ang pasensya ng mga gobyerno hanggang sa mapilitan silang sumuko. Ang hubad na katotohanan ito ang nagturo sa bawat bansa na ang kalayaan sa politika ay isang ilusyon lang kung hindi ito nakasandal sa kasiguruhan ng enerhiya. Kung ang leksyon sa Japan ay babala gamit ang dugo, ang oil shock ng 1973 hanggang 1974 naman ay parang isang malamig na tubig na isinampal sa mukha ng mga mayayaman sa kanluran. Noong dekada 70, ang Amerika at Europa ay kampanteng-kampante sa kanilang economic boom dahil sa murang langis mula sa Middle East. Pero ang pangarap na yan ay naglaho noong Oktubre 1973. Nang sumiklab ang Yom Kippur War sa pagitan ng Israel at mga bansang Arabo, ginamit ng OPEC ang kanilang ultimate weapon. Ayon sa mga dokumento ng US State Department at Federal Reserve, nagpatupad ang OPEC ng total oil embargo laban sa Amerika at mga kakampi nito, kasabay ng malaking bawas sa produksyon. Ang epekto nito ay parang tsunami sa buong sistema. Ang biglang pagkaubos ng supply ay nagdulot ng chain reaction na hindi makontrol. Ang presyo ng krudo ay tumalon ng 4 na beses sa loob lang ng ilang buwan. Ang mga mahabang pila ng sasakyan sa gasolinahan ay naging simbolo ng pagbagsak ng Amerika. Pero yun lang ang dulo ng malaking problema. Ang energy shock na ito ay sumaksak sa puso ng global economy na nagtulak sa stagflation, ang pinakamasamang kombinasyon ng mataas na inflation, bagsak na ekonomiya at mataas na unemployment. Ang mga industriya sa kanluran na sanay sa murang langis ay biglang naging parang mga higanting makina na nabaon sa putik. Ito ang turning point kung saan ang energy security ay opisyal nang isinama sa national security. Ang mga leader sa Washington, London at Tokyo ay natauhan. Ang pagtiyak sa supply ng langis ay hindi na lang trabaho ng mga pribadong kumpanya. Naging priority na ito ng gobyerno. Mula sa krisis ng 1973, nabuo ang mga bagong depensa. Naghukay ng mga dambuhalang strategic petroleum reserve sa ilalim ng lupa. Binago ang mga alyansa para protektahan ang mga oil fields. At ang puwersa ng Navy ay ipinadala hindi lang para sa teritoryo, kundi para bantayan ang mga tanker para masigurong hindi na ulit mapuputol ang daloy ng dugo ng ekonomiya. Pero hindi pa doon natatapos ang leksyon. Pagkalipas ng ilang taon, noong 1978 hanggang 1979, muling yanig ang mundo ng second oil shock. Ngayon naman, ang gulo ay nagsimula sa Iranian Revolution. Ang pagpapatalsik sa Shah ay nagpahinto sa produksyon ng langis ng isa sa pinakamalaking supplier sa mundo. Pero ang pinakanakakatakot sa krisis ng 1979 ayon sa Federal Reserve ay hindi ang aktwal na pagkawala ng langis. Sa totoo lang, mga 4 hanggang 5% lang nabawas sa supply ng mundo. Hindi naman talaga naubos ang langis at may laman pa ang mga imbakan. Pero kahit ganoon, ang mundo ay nagpanik ng todo. Dito pumasok ang psychology of the crowd. Ang takot sa hinaharap at ang pag-aakala na mauubusan ng supply ang nagtulak sa mga tao at gobyerno na mag-hoarding o mag-imbak ng sobra-sobra. Dahil dito, ang presyo ng krudo ay dumoble ulit sa loob lang ng maikling panahon na nagtulak sa pangalawang bugso ng inflation sa kanluran. Ipinakita ng 1979 shock ang isang malupit na aspeto ng energy security. Hindi mo kailangang tuluyang isara ang gripo para wasakin ang isang ekonomiya. Ang panic sa market ay isang halimaw na kumakain sa sarili nito. Kapag nawala ang tiwala ng tao sa katatagan ng supply, ang presyo at inflation ay magwawala na, uubusin ang halaga ng pera at magdudulot ng gulo sa lipunan. Sa puntong ito, malinaw na ang aral mula sa dekada 70 kung noong 1973 ay natutunan natin na ang langis ay pwedeng gawing sandata. Noong 1979 naman ay natutunan natin na kahit ang panganib lang ng pagkaputol ng supply ay sapat na para magdulot ng krisis. Mula noon, ang obsesyong sa energy security ay hindi na lang pansamantalang reaksyon, nabaon na ito sa utak ng mga makapangyarihang bansa. Naging salamin na ito kung saan tinitingnan ang bawat foreign policy, bawat investment sa infrastructure at bawat planong militar. Pagkatapos ng mga krisis noong dekada 70, lalong tumindi ang pagbabago sa pananaw ng mga superpower habang papasok sa Cold War at pagkatapos ito. Hindi na lang ito basta-basta pag-apula ng apoy. Kapag may sunog, naging isang buong security doctrine na ito.
Napagtanto ng mga bansa na hindi sapat na nakakabili ka ng murang langis sa panahon ng kapayapaan. Sa katunayan, delikado pa nga kung nakadepende ka lang sa iisang supplier. Ang ultimate goal na ngayon ay bumuo ng isang immune system para sa bansa. Siguraduhin na kahit mangyari ang pinakamasamang senaryo, may gyera, may harangan sa dagat o mag-trador ang partner mo, ang ekonomiya mo ay hindi basta-basta babagsak. Ang doktrinang ito ay ginastusan ng dambuhalang pera. Ang mga strategic petroleum reserves ay pinalaki ng pinalaki na parang mga blood bank para sa ekonomiya. Ang mga gobyerno ay nagkukumahog na maghanap ng iba't ibang supplier, hindi pwedeng nasa iisang basket lang ang lahat ng itlog. Nagpadala sila ng mga diplomat sa bawat sulok ng mundo mula Africa, Latin America hanggang Arctic. Trilyon-trilyong dolyar ang ginastos para sa mga Navy fleet na ang tanging trabaho ay magpatrolya sa mga choke points o mga makikitid na daanan sa dagat gaya ng Hormuz, Malacca o Suez. Para sa mga bansang pulo at mga export-dependent na bansa sa Asia, ang kalayaan sa paglalayag sa mga rutang ito ay naging usapin ng buhay at kamatayan. Sa madaling salita, ang core philosophy ng Energy Security Doctrine ay ito. Huwag na huwag mong hahayaan na ang buhay ng iyong ekonomiya, ang katatagan ng iyong gobyerno at ang pagkain ng iyong mamamayan ay nakadepende sa desisyon ng ibang bansa. Ang pagiging boss sa sarili mong enerhiya ang pundasyon ng soberanya. At ang reaksyon ng mundo ngayon sa mga gulo sa geopolitics ay refleksyon lang ng doktrinang ito. Sabi nga ng Reuters, kapag may krisis, ang mga bansa ay bumabalik sa mga solusyong magbibigay sa kanila ng kontrol, binubuhay ang nuclear energy, binibilisan ang renewable energy at inaayos ang mga LNG terminal. Ginagawa nila ang lahat para maging energy fortress dahil ang multo ng nakaraan ay laging nakabuntot sa kanila. Dala ang lahat ng bigat ng kasaysayang yan, balik tayo sa realidad ng dekada 2020. Tingnan natin ang Strait of Hormuz, isang makitid na katubigan na ang pinakamaliit na bahagi ay 21 milya lang lawak, pero ito ang umbilical cord ng sangkatauhan. Ayon sa data ng Reuters, bawat araw ay 20% ng kabuuang langis sa mundo at napakaraming LNG ang dumadaan sa butas ng karayom na ito. Para itong pangunahing ugat na nagdadala ng dugo sa isang higanting katawan. Isang pagsabog lang dyan o kahit anong banta sa mga barko, agad na magre-red alert ang buong mundo. Ang mga superpower at malalaking ekonomiya ay mapipilitang mag-compute ulit kung paano sila mabubuhay. At sa ganitong gulo, hindi lahat ay pantay-pantay ang tama. Habang ang Amerika ay medyo relax dahil sa kanilang shale oil revolution, ang Asia at Europa ay nakasalang sa panganib. Lalo na sa Asia Pacific kung saan nandoon ang mga pabrika ng mundo. Ang kanilang ekonomiya ay nakabase sa assumption na ang langis mula sa Middle East ay laging dadaloy ng maayos sa Indian Ocean at Malacca Strait. Kapag yanig ang Gulf, ang Asia at Europa ang unang makakaramdam ng sakit. Ang pagtaas ng presyo ng enerhiya ay uubos sa kita ng mga exporter, magpapasiklab ng inflation na lalamon sa sahod ng mga tao at wawasak sa mga pangarap na paglago ng ekonomiya. Ang nakikita natin ngayon ay patunay na ang kasaysayan ay maaaring hindi umuulit ng eksakto, pero ang structure of fear o ang balangkas ng takot ay nananatiling pareho. Ang multo ng Japan noong 1941, ang panik ng kanluran noong 1973 at 1979, lahat yan ay nagpaparamdam sa bawat balita at bawat meeting ng mga National Security Councils. Kahit gaano pa ka-high-tech ang isang bansa, mayroon silang primitive fear, ang takot na balang araw, ang lahat ng kanilang pinaghirapan ng paglago ng ekonomiya, ang halaga ng pera, at ang kanilang posisyon sa mundo ay mawawala lang dahil sa isang bara sa isang malayong kipot o dahil sa pagbabago ng isip ng isang supplier. May isang malaking pagkakamali sa iniisip ng maraming tao ngayon. Akala nila dahil nasa digital age na tayo, sa panahon ng AI at mga serbisyong hindi naman nahahawakan, ay mababawasan na ang pagdepende natin sa pisikal na enerhiya. Akala nila, malaya na tayo sa diktadurya ng langis at gas. Pero ang totoo, baliktad ang nangyayari. Ang high-tech na panahon ay hindi nagpabawas sa uhaw natin sa enerhiya, lalo pa itong pinalaki sa level na hindi pa natin nakita sa kasaysayan. Sa likod ng mga mabilis na algorithm ng AI, sa likod ng cloud computing at 5G, may isang dambuhalang halimaw na kumakain ng kuryente sa loob ng mga data center na kailangang palamigin ng tubig at kuryente. Bawat tanong mo sa AI, bawat crypto na minamine, bawat bakuna o pagkain dinadala sa cold chain, at lalo na ang paggawa ng mga microchips, lahat yan ay malakas kumonsumo ng kuryente at gasolina. Kahit ang paglipat sa electric vehicles EV ay hindi nag-alis sa pangangailangan sa pagmimina at mabigat na transportasyon.
Ang digital at green transition sa kasamaang palad ay gumagawa lang ng mga bagong choke points sa energy security na mas komplikado at mas madaling masira. Kapag ang isang dambuhalang data center ay nawalan ng kuryente, hindi lang ilaw ang mamamatay, mapaparalisa ang financial system, ang ospital at ang cybersecurity ng isang buong bansa. Kaya naman ang obsesyong sa energy security ng dekada 2020 ay naging mas nakakatakot na version ng nakaraan. Noong dekada 70, ang tanong lang ay may gasolina ba ang kotse natin? Ngayon, ang tanong na ng mga lider ay mamatay ba ang buong sibilisasyon natin? Sabi ng Reuters, ang mga tech powers ay nagmamadaling gumawa ng mas matatag na energy systems gaya ng bagong nuclear reactors o smart grids hindi lang dahil sa climate change. Ginagawa nila ito dahil sa matinding takot. Ayaw nilang ang kanilang digital future ay masakal ng geopolitics o mabulunan dahil sa kakulangan ng fossil fuels mula sa mga magulong lugar. Kapag pinagtagni-tagni natin ang lahat ng ito, makita natin ang tunay na dahilan kung bakit praning ang mga superpower. Ang totoo, hindi takot ang mga malalaking bansa sa mataas na presyo ng enerhiya. Ang langis na 100 o 150 dolyar bawat bariles ay numero lang na kayang gawa ng paraan ng isang malakas na ekonomiya. Ang mataas na presyo ay sintomas lang ng mas malalang sakit. Ang tunay na kinatatakutan nila, ang bangungot na nakatanim sa kanilang utak ay ang mawalan G-control. Yung sandali na ma-realize nila na ang buhay ng kanilang bansa ay wala na sa kanilang mga kamay, yung pakiramdam na wala kang magagawa habang ang iyong mga industriya, ang paggawa ng armas, ang iyong kakayahang makipagkompetensya, ang halaga ng pera ng iyong mga mamamayan, at maging ang pananatili ng iyong gobyerno. Lahat yan ay pwedeng manipulahin o wasakin ng isang invisible na kamay mula sa labas gamit ang enerhiya. Yan ang bangungot na ayaw maranasan ng kahit sinong leader. Ang imperyo ng Hapon ay nakatikim yan sa pinakamadugong paraan na nagresulta sa kanilang pagkawasak. Ang kanluran ay nakatikim niyan sa mga pila sa gasolinahan noong 1973 at sa panik noong 1979 na nagpabago sa takbo ng mundo. At ngayon, sa gitna ng dekada 2020, sa gitna ng panahon ng AI at mga planong pumunta sa ibang planeta, ang mga sirena mula sa Strait of Hormuz ay muling humihila sa atin pabalik sa lupang matigas. Ang mga gulo sa Gulf at ang mga tensyon sa dagat ay nagpapaalala sa atin ng isang malamig na katotohanan. Ang energy security ay hindi kailanman naging kwento lang ng nakaraan. Ito ang tunay na invisible hand na humuhubog sa kaayusan ng mundo. Hanggat kailangan ng taong enerhiya para mabuhay at tumunlad, ang tahimik na giyera para makuha, maprotektahan at makontrol ang dugong ito ay magpapatuloy kasing lupit at kasing tindi ng nakalipas na daan-daang taon.